Magandang araw po sa inyong lahat. Lalong-lalo na po sa inyo, Sir Blair. Totoong nakakaaliw ang mga kwentong napapakinggan sa inyong YouTube channel. Kaya kapag may bakante po akong oras, ay hindi ko pinapalagpas na hindi makinig ng mga kwentong inyong binabahagi sa libo-libo niyong subscriber. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Waldo. Mas pinili kong hindi sabihin ang tunay kong pangalan dahil na rin sa aking nakaraan. Ang totoo kasi, hindi maganda ang dati kong buhay dahil mali ang pinili kong landas. Pero sa kabila nun, ay nagsikap akong itama yun at magbago. Ang totoo kasi, ay naging hired killer po ako. Sa ibang salita, ay tinatawag din na birador. Bagamat ang salitang ito ay may iba't ibang ibig sabihin, depende sa paggamit. Yun nga lang, ikinabit na ito sa akin sa paraang negatibo. Binabayaran ako ng mga taong may ibig ipatumba. Merong politiko, negosyante, o asawang manluloko. Siyempre, ang kapalit nun ay pera. Sabi nga ng iba, ay halang ang aking kaluluwa dahil wala akong awa para gawin ang trabaho ko na itumba ang kahit na sino sa tamang presyo. Subalit ang mali kong gawain ay natuldukan din. Nasakote ako ng mga pulis at nakulong. Nasa kasibulan pa ako nun, kaya naman mahabang panahon din ang inilagi ko sa kulungan. Buong akala ko nga ay doon na ako mamamatay. Nawala ng pag-asa pang makalaya dahil sa laki ng aking kasalanan. Pero lagi may himala. Pagkalipas ng halos 20 taon na pananatili ko sa kulungan, ay pinaboran ako ng magandang kapalaran. Dumating din ang pagkakataon na ako'y nakalaya. Binigyan ako ng parol. Naging mabait kasi ako sa kulungan at talagang pinagsisihan ko roon ang mga nagawa kong kasalanan. Sa paglabas ko ng kulungan, ay ipinangako ko sa sarili ko na magpapakatino na ako dahil isinumpa ko sa sarili ko na ayoko nang bumalik pa sa kulungan. Laking probinsya ko sa isang bayan sa Capiz. Napadpad lamang sa syudad at nagkaroon ng samot-saring karanasan. Kaya sa aking paglaya ay pinili kong bumalik sa Capiz upang doon makasama ang natitira kong mahal sa buhay. Sana nga lamang ay naroon pa siya. Dala ang perang naipon sa kulungan na galing sa kinita ko sa paggawa ng mga handicraft, ay puno ako ng pag-asa na magkakaroon ng magandang kapalaran sa aking pagbabalik sa Capiz. Totoong nakakapanibago habang naglalakbay ako sakay ng barko papauwi ng aming probinsya. Sa tagal ng panahong hindi ako nakauwi sa Capiz, ay hindi ko alam kung tamang lugar pa ba ang pupuntahan ko dahil sa dami ng mga ipinagbago roon. Pero alam kong makakabalik ako sa lugar na aking sinilangan. Kaya naman, nakahinga ako ng maluwag nang makababa na ako ng barko. Nagtanong-tanong pa ako kung paano at saan maaaring sumakay papunta sa lugar na aking destinasyon. Buo ang tiwala ko sa aking sarili na hindi ako maliligaw, kaya habang sakay ng isang tricycle ay pilit kong binabalikan sa isip ko ang bawat lugar na aking dinadaanan. Talagang marami nang nagbago at pakiramdam ko ay isa na akong estranghero sa lugar na kinalakihan ko. Inihinto ako ng tricycle sa barangay na aking sinabi. Bitbit ang isang bag
ay bumaba ako ng tricycle at pilit na kinakapa sa isip ko ang daan patungo sa aking pupuntahan. Hanggang sa makarating ako sa isang bahay. Luma na yon at may mga pagbabago na, subalit ayon sa aking napagtanungan ay dun nakatira ang taong hanap ko. Walang tao ang bahay na pinuntahan ko, subalit bukas ang pinto, kaya naglakas loob akong pumasok. Agad kong nakita ang kadahupan sa loob ng bahay. Dahil sa pagiging payak nito na limitado ang mga kasangkapan, may nakatakip na pagkain sa mesa, malamig na kanin at pritong isda. Nakaramdam ako ng gutom, kaya nilantakan ko yon. Nang mabusog ako, ay nakaramdam ako ng antok. Umupo ako sa isang pahabang upuan at hindi ko na namalayan na hinila na ang aking mga mata upang matulog. Hindi ko alam kung anong oras na ba o minuto pa lang ang nakakalipas ng aking pagkakahimbing nang makaramdam ako ng tila matulis na bagay na dumikit sa aking tagiliran. Masakit yun, kaya nagising ako at ganun na lamang ang gulat nang makita ko ang isang matandang lalaki. Hawak ang matalas at matulis na itak na ang dulo nito ay nakadikit sa aking tagiliran. Walang hiya ka! Ang kapal ng mukha mo ah! Nagawa mo ng lantakan at ubusin ang tira kong pagkain sa mesa. Abay natulog ka pa rito sa loob ng pamamahay ko. Pero tama lang yun na busog ka bago pa kita patayin at pagputol-putulin ang katawan mo. Teka, sandali lang ho. Bakit niyo ako papatayin? Dahil basta ka na lamang pumasok dito sa loob ng bahay ko. Paano kung isa kang masamang tao? O kaya ay isa kang halimaw? Naku, hindi ho, nagkakamali ho kayo. Saka wala po akong gagawing masama sa inyo. Abay, paano ako nakatitiyak doon? Sino ka ba? At taga saan ka? Taga rito ho ako. Ulol! Anong taga rito sinasabi mo? Eh, hindi nga kita kilala. Tapos sasabihin mo taga rito ka. Naihibang ka na ba? Hindi niyo ho ba ako nakikilala? Pero kayo, kahit pumuti na po lahat ng buhok niyo, kilalang kilala ko ho kayo. Ba't? Sino ka ba ha? Saka wag mo kong pinaglololokod, damuho ka. Sasabayin ka talaga sa akin. Iahataw ko sa itong matalas kong itak. Lolo naman eh. Ako ho ito. Ang apo nyo, si Waldo. Ano ka mo? Waldo? Ikaw na nga ba yan? Oho, Lolo Nestor. Ako ho ito, ang apo nyo. Abay, hinayupak ka, bata ka. Buhay ka pa pala. Akala ko'y matagal ka nang nakabaon sa lupa. Grabe ka naman, Lolo. Ba't ganyan naman kayo sa akin? Sa dami ng kalokohan at kasalanan ginawa mo, ano pa ba ang aasahan ko? Eh di ang isipin kang matagal ka nang wala. Aba, ilang dekada na yata. Lo, marami pong nangyari sa akin. Pero ang mahalaga, nandito na po ako ulit nakabalik. Buhay na buhay. Kung sa bagay, hindi ako magtataka kung buhay ka pa. Sabi nga nila, ang masamang damo, matagal mamatay. Tama ka dyan, Lo. Pinayagan pa talaga ng nasa taas na mabuhay pa ako. Dahil alam ko na meron pa akong misyon. At para itama na rin yung mga naging pagkakamali ko nun. Hindi talaga kita nakilala, Apo. Ang akala ko kung sinong haragan at bigla na lamang ng loob sa pamamahay ko. Makapal at mahaba kasi ang balbas at bigote ko, Lo. Kaya hindi nyo kagad ako nakilala. Pero kapag inahit ko to, tsak babalik ako sa gandang lalaki, makikita nyo. Nako! Ikaw dagang apo ko. Walang kaduda-duda. Hanggang ngayon ay hambog ka pa ring damuho ka. Lolo naman nagsasabi lang naman ako ng totoo. Saka hindi ho ba mana po ko sa inyo. Yung kagwapuhan lang, yun ang minana mo sa akin.
Pero yung kahambugan mo, aba, hindi ko alam kung saan mo yan minana. Saan pa ba? Di sa anak nyo na tatay ko. Naku di sa akin pa rin ang balik niyan. Pero teka nga pala, paanong nakabalik ka rito? Ano ba kayo, Lo? Ayaw nyo bang narito ako? Abay, siyempre. Sumakay po ako ng barko. Hindi yon. Loko ka. Di ba'y nakakulong ka? Tumakas ka, no? Tapos dito ka magtatago sa kapes. Abay, siraulo kang bata ka. Alam kong nasa kulungan ka damuho ka. Dahil marami ka kaloko ang ginawa. Lolo naman, hindi ba pwedeng malaya na ako? Ano bang akala nyo? Doon na ako mabubulok sa loob ng rehas? Danes, pwede yun, Lo. Sigurado ka ba na malaya ka na? Hindi ka talaga tumakas? Lo, totoo ho yun. Teka lang ha, para maniwala ho kayo, ipapakita ko po sa inyo release paper ko para di na kayo magduda. Hindi na. Hindi ko naman mababasa yan kung ano man ang nakasulat sa papel na sinasabi mo. Pero basta totoo sinasabi mo na malaya ka na, wala na ang problema sa akin yon. Paano ho kung tumakas talaga ako? Abay, subukan mo lang. Dahil ako mismo ang magsusuplog sa'yo sa mga pulis. Dahil madadamay ako sa kalokohan mong yan, siraulo ka. Nakita ko ang pag-aalala at pagkabahala ni Lolo Nestor. Kaya tiniyak ko sa kanya na totoong nabigyan ako ng parola at malaya na ako. Bagay na nagpakalma sa kanya. Nakita ko ang kasiyahan sa aking lolo na nakita niya akong muli. Ipinagkatay pa niya ako ng isang inahing manok. Inadobo niya yon sa gata ng nyog. Paborito kong pagkain yon na hindi niya pala nalilimutan. O ano? Anong masasabi mo sa niluto ko para sa'yo? Abalo, muntik ko na humalimutan ang pangalan ko sa sarap. Tapos medyo maanghang pa. Wala ka pa rin kupa sa pagluluto, Lolo. Namiss mo lang ang luto ko kaya kaganyan. Abay, oo naman, Lo. Isa yun sa binalikan ko dito sa Kapis. Pero marami nang nagbago dito, iyo. Oo nga po, Lo eh. Muntik ko na pong hindi makita tong lugar natin. Dahil hindi lang itong lugar at mga bayan nagbago, kundi maging ang mga nakatira dito. Marami lang naninirahan dito na galing sa iba't ibang lugar. Tama ka? Kumusta naman po ang buhay niyo rito, Lo? Yun ang nakakalungkot, Apo. Aba, bakit, Lo? May problema ho ba? Oo. Dahil hindi pa rin nakakaalpas sa kahirapan ng mga taga rito. Lalo na nang dumating dito ang isang negosyante na lalong ginawang kaawa-awa ang mga magsasaka na tanging pagtatanim lamang ang alam para mabuhay. Ano pong ginagawa ng negosyanteng yun? Masyado siyang ganid, gahaban, hindi marunong maawa sa mga kawawang magsasaka. Ano po bang ginagawa niya? Gusto niyang lahat ng mga ani ng mga magsasaka sa lugar na ito, maging sa karatig na baryo, ay siya ang bibili. Walang ibang pwedeng bumili, kundi siya lamang. Di ba okay naman ho yun? Dahil hindi na kayo mahihirapang humanap pa ng bibili ng mga inaning prutas at gulay. Okay sana kung nasa tamang halaga. Kaya lang binabarat niya na gusto. Dahil sa pinakamababang halaga niya binibili, tapos ibibenta niya sa napakataas na halaga. Kaya siya lamang ang kumikita ng limpak-limpak na salapit. Paano kung hindi niyo sa kanya ibibenta? Walang nagtatangkab bumili na ibang mga ngalakal. Dahil tinatakot niya. Malakas ang loob niya. Palibhasa kakampi niya mga opisyalis sa gobyerno na nakaupo sa bayang ito. Nagkakaroon sila sa buwatan, kaya sila ang tumitiba sa kita. Mga tiyan at bulsa nila ang dalalamanan. Teka, Lo. Sino po ba yung negosyanteng sila sabi nyo? Senyor Olivio ang pangalan niya. Ang gahabang negosyante na nagpapaikot sa mga magsasaka dito sa ating lugar.
Di kaya dahil sa kanya, kaya pinag-adya ng kapalaran na bumalik ako dito? Waldo! Umuwi ka rito para ayusin na ang buhay mo, hindi ba? Ano ba yung iniisip mo? Wala, Hulo. Olo, umuwi ako dito para ayusin ang buhay ko. Dahil marami na akong nagawang kasalanan sa buhay ko. Kaya nga, kaya dapat na magpakatino ka na. Pero kung makikita ko naman na may nang aargabyado sa kalugar ko, parang hindi ko kayang manahimik na lamang, Lo. Ayan, paiiralin mo na naman ang pagiging berador mo. Baka nakakalimutan mo, ha, Waldo? Yang ugali mong yan ang dahilan kung bakit nasira ang buhay mo. Matagal na panahon kang namalagi sa kulungan, ipapaalala ko na sa'yo. Kaya wag mo nang hangarin pang bumalik sa lugar na yon. Marami pang pwedeng mangyari sa'yo, Apo, na nasa labas ng rehas. Tahimik lang akong nakinig sa sinabi sa akin ni Lolo Nestor. Dahil wala naman siyang nais mangyari, kundi ang tuluyan na akong magbago upang hindi na masayang pa ang pagkakataong ibinigay sa akin para mamuhay ng malaya. Kinabukasan ay nais kong maglakad-lakad para makita pa ang ibang lugar sa baryong aking kinalakihan. Maaga akong gumising, pero mas maaga pala si Lolo Nestor na nakita kong nagkakape na. Aba, maaga kang bumangon, ha? Saan ka pupunta, Waldo? Maglalakad-lakad lang ho sana. Baka sakaling may mga kakilala pa akong makita dito na maaari ko pang maging kauntahan. Oo naman, kahit papano ay marami pa rin. Pero magkape ka muna bago ka umalis. Naglaga ako ng kapeng barako. Naglagay sa kape sa basong gawa sa aluminum si Lolo Nestor, kaya sinabayan ko muna siyang mag-almusal. May nilaga na rin siyang kamuting kahoy at hinog na saging na saba. Yun ang mga pagkaing totoong na-miss ko. Iba pa rin ang mga pagkaing natural. Pagkatapos kong mag-almusal, kasabay si Lolo Nestor, ay nagpaalam na ako sa kanya upang maglakad-lakad. Habang ako'y naglalakad, ay may nakasalubong akong isang babae na hindi ko mawari ang pagkakatitig sa akin. Mula ulo hanggang paa na pinagmasdan ako. Ewan ko ba kung kinikilala niya ako o natatakot sa akin. Kung natatakot siya, bakit hindi niya inaalis ang pagkakatingin at malamang tumakbo na ito o umiwas? Subalit hindi niya inaalis ang kanyang mga tingin. Nagkunwari akong baliwala sa akin ang kanyang mga titig. Kaya naman, nagpatuloy lang ako sa paglalakad at nilagpasan ko siya. Kaya lamang, di ko inaasahan ang kanyang ginawa. Mister, sandali. Bakit humanang? May kailangan ba kayo? Kung makamanang ka naman sa akin, halos magkaedad lamang tayo. May sasabihin ka ba? Kanina pa kasi kita tinititigan. Kahit may balbas at bigote ka, para bang namumukhaan kita. Alam kong bago ka lang dito, dahil ngayon lang kita nakita. Kaya lamang, may naaalala ko na kahawig mo. Baka ako nga po yun. Sino ka ba? Ako ho si Waldo, apo ni Lolo Nestor. Sabi ko na nga ba, kilala kita. Ikaw nga yun. Ikaw si Waldo. Oo nga, sinabi ko na sa iyong pangalan ko, di ba? Ikaw, sino ka naman? Ako si Marga. Margarina Estrella. Sister Margarin. Oo, ako nga. Yan ang tawag dati sa akin. Naaalala mo pa pala? Oo naman. Makakalimutan ko ba yun? Magkababata tayo. Guwapo ka pa rin hanggang ngayon, Hoy Marga, tumigil ka. Baka inaano mo na ako niyan, Mamaya may makarinig sa atin magalit pa. Sino namang magagalit? Sino pa? Hindi ang asawa mo. Wala na. Matagal ng tigok yon.
pinatay ng aswang. Ano ka mo? Pinatay ng aswang? Bakit? May aswang ba na naliligaw dito? Oo, dati meron. Pero nawala rin mula nang may dumating na manunugis. Ngayon, mukhang nagbalik na sila. Palibasa wala na yung manunugis na dati dumayo dito sa Baryo Acacia. Buti, hindi ka inaaswang. Abay, bakit naman? Kaaswang-aswang ba ako? Oo naman. Kung aswang nga lang ako baka inaswang na kita Hihintayin ko yan, Waldo, ha? Matagal na akong gusto magpaaswang. Lalo na kung kasing gwapo mo ang aaswang sa akin. Nagtawanan na lamang kami ni Marga. Lumalaban siya ng biruan. Kung sa bagay, noong kabataan pa namin, ay ganun talaga si Marga. Kaya sa maikling sandali ng pag-uusap namin, ay para bang bumalik kami sa aming kabataan. Nagpatuloy kami sa aming kwentuhan. Binalikan ang ilang mga karanasan nung kabataan namin. Maya-maya pa ay dumating na ang isang lalaki na ang edad nito ay nasa 20 anyos o higit pa. Nakakunot ang kanyang noo na lumapit sa amin. Kanina ko pa po kayo hinahanap Nandito lang pala kayo. Abay, pasensya ka na. Medyo nagkasarapan ang kwentuhan namin ni Waldo Tara na, umuwi na tayo. Sige, Waldo, uuwi na kami ha. Sa ibang araw na lang. May iba pang pagkakataon para magkakwentuhan tayo uli. Napansin kong tila mainit ang ulo ng binatang lumapit kay Marga at niyaya na siyang umuwi. Wari nag-aalala siya na agad naman siyang sumama. Hindi na nga niya naipakilala sa akin kung sino ito. Kaya napakamot na lang ako ng ulo habang pinagmamasdan silang dalawa. Napapalayo. Sino kaya yon? Hindi man lang ako ipinakilala ni Margarine. Baka bagong jowa. Sabi kasi niya sa akin matagal nang tigok ang asawa niya. Nagselos siguro, kaya parang nagalit. Ay, bahala na nga sila sa buhay nila. Kaya naisip ko ng mga sandaling yon na tsak na magtatalo sina Marga at ang lalaking sumundo sa kanya pag uwi nila ng bahay. Subalit, sino nga ba ang lalaking yon? Akala ko kung saan na kayo nagpunta Yung pala kung sino lang ang kausap nyo. Makikipagkwentuhan lang naman ako. Sino ba ang lalaking yun? Mukhang di gagawa ng matino Parang galing sa kulungan. May mga tattoo sa katawan. Kulungan? Aba, oo nga no, teka lang. Baka nga kakalaya niya lang. Ibig sabihin, galing nga yun sa kulungan. Abay, malamang. Tapos nakikipagkwentuhan kayo sa kanya. Ano ka ba naman, Oweng? Mabait si Waldo. Mabait? Sabi niyo nga posibleng galing sa bilibid yun, di ba? Anak, hindi lahat ng nakukulong ay masamang tao. Hindi porket nakulong ang isang tao ay may kasalanan na. Pero Nay, sa itsura ng lalaking yun, mukhang di gagawa ng matino yun. Hay nako, ikaw talaga, Oweng. Hinuhusgahan mo kagad yung tao. Yung kasing nararamdaman ko, Nay. Sa unang kita ko pa lang sa lalaking yun, parang may kakaiba na sa kanya. Pero ako, masaya ko na nakita ko siya uli. Ayos lang ba kayo, Nay? Ano masaya sa sinasabi nyo? Masaya kayo na nakita nyo uli ang isang taong gaya niya na mukhang mamamatay tao? Anak, bata pa ako ay kakilala ko na si Waldo. Marami kaming pinagsamahan nung kabataan namin. Kaya natutuwa ko nagbalik siya dito sa Capiz. Isa pa, dito ipinanganak ang taong yon. Basta, ibang nararamdaman ko sa taong yon. Kaya mas mainam kung iiwasan niyo siya, Nay. Baka mamaya niyan may dala pa siyang kamalasan Anak, maling mag-isip ka ng hindi maganda sa kapwa mo, ha? Sinasabi ko lang naman na yung nararamdaman ko At wala kayong magagawa kung para sa akin ay dapat iwasan ng taong kagaya niya. Nakauwi na ako sa bahay ni Lolo. Dala ang kasiyahan. At napansin kagad yon ni Lolo Nestor. Aba, mukhang may magandang nangyari sa paglalakad mo
Ah, may nakita po kasi ako isang kaibigan, Lo. At siya pa ang unang nakakilala sa akin. Aba, sino naman yon? Si Marga ho, yung tinutokso namin na Star Margarine. Dahil nga ang totoong pangalan, Margarita Estrella. Hindi niya nalimutan ang itsura mo. Kaya nga po nagtataka ko, Lo eh. Kahit may balbas at bigote ako, nakilala pa rin niya ako. Malamang, puso niya ang nakakilala sa'yo, Apo. Ho? Anong ibig niyo sabihin, Lo? Aba, makakalimutin ka na ba? Di nga ba? May kursunada sa'yo dati pa ang babaeng yon. May gusto sa'yo si Marga. At malamang hanggang ngayon ay type ka pa rin niya. Aba, Lo, matagal na hong panahon yun. Saka mayroon na ho siyang pamilya. Patay na ang asawa doon. Pero may anak siya, si Oweng. Ah, baka siya yung binatang lumapit sa amin. Tapos niyaya na siyang umuwi. Medyo suplado eh. Ganon talaga ang binatang yon. Parang galit sa mundo. May kasungitan talaga. Akala ko kasi jowa niya eh. Hindi, anak niya yun. Pero mahigpit yun. Ayaw niyang may kung sinong kausap ang nanay niya. Gaya na lamang ng nangyari kanina. Ang sama ho ng tingin sa akin. Tama kayo. Parang galit nga sa mundo. Baka pinoprotektahan lang niya ang nanay niya kaya siya gano'n. Pero Lo, mas maganda na ang tingin ko ngayon kay Marga. Di gaya nung kabataan pa namin. Ikaw talaga bata ka. Dati panay ang iwas mo sa kanya kapag pinupunta ka dito sa bahay. Nabibisit ka kapag panay ang sunod sa'yo. Pero ngayon iba na. Parang gano'n na nga Lo. Mukhang ako na ho ang susunod-sunod sa kanya. Kaya mababaliktad na po ang aming mundo. Kung sa bagay, wala namang masama dahil binata ka pa hanggang ngayon. Yun nga Lo eh. Lumipas ang pagiging binata ko sa kulungan dahil sa tagal ng panahong nakabilanggo ako. Pero ngayon Lo, babawi talaga ako. Saka gusto ko pong ayusin ang buhay ko. At siyempre, gusto ko magkaroon ng pamilya. Kung kursunada mo si Marga, mukhang mahihirapan ka dahil nga mahigpit ang anak niya. Abay tsak na makikialam yun. Di tignan natin Lo. Walang sinusukuan si Waldo. Alam na alam niyo po yan Lo. Kapag ginusto ni Waldo, kailangan makuha ni Waldo. Totoo ang sinabi kong yun kay Lolo Nestor. Interesado talaga ako kay Marga. Sa palagay ko naman ay hindi ako mahihirapan, lalo na't dati na kaming magkakilala. Siya ang gusto kong makasama para sa aking pagbabagong buhay at pagbuo ng pangarap kong pamilya. Kung ang anak niyang si Oweng ang magiging hadlang, magagawan ko yun ng paraan. Kinagabihan, maaga akong natulog. Wala kasing ibang mapaglibangan sa bahay ni Lolo Nestor. Palibasa, wala ring kuryente, kaya nagtitiis lang kami sa liwanag mula sa gaserang digaas. Magkalayo ang tinutulugan namin ng lolo ko. Pero malapit ako sa bintana. Malalim na ang gabi. Sa palagay ko'y lagpas hating gabi na nun nang magising ako. Marami kasi akong nakain at nainom, kaya nakaramdam ako ng paninubig. Hindi pa ako nakakabangon mula sa aking pagkakaiga nang may maramdaman akong tila nagtatakbuhan sa labas ng bahay. Sinulyapan ko si Lolo Nestor. Tulog na tulog ang matanda na naghihilik pa. Nakakatuwa pa ang tunog ng kanyang hilik na para bang tunog ng whistle bomb na paputok. Napangiti ako dahil sa kakaiba niyang hilik. Subalit lumakas pa ang ingay mula sa labas na wari nagtatakbuhan. Tumayo ako at bahagyang binuksan ang bintana. May naaninag akong nagtatakbuhan na sa pakiwari ko'y hindi naman yun mga alagang hayop ni Lolo Nestor. Gusto kong lalo pang makita ang mga nilalang na nasa labas.
Akmang bubuksan ko na ng mas malaki ang nakasarang bintana nang marinig ko ang boses ni Lolo Nestor. Pinagbawalan ako. Huwag, Waldo. Hayaan mo lang na nakasara ang bintana. Nagising din po pala kayo, Lolo. Maigi na lamang at nagising ako, kundi baka nabuksan mo na ang bintana. Gusto ko po kasi makita yung lumilika ng ingay dun sa labas. Huwag mo nang hangarin pag makita ba ngayon. Baka kung paano ka lang. Bakit, Lolo? Ano ba mga yun? Mga kakaibang hayop na alaga ng aswang. Ano? Alaga ng aswang? Kung ganun pala totoong may aswang dito sa Baryo Acacia. Tama ka. Gaya ng nabanggit ko na sa'yo. Hinahayaan yung pakalat-kalat at gumagala mga alaga ng aswang, no? Dahil delikado kung pakikialaman sila. Malalagay sa panganib ang buhay ng sino mang makikialam. Ang mga alaga ng aswang at siya ring tagabantay. Tagabantay ho? Ng ano ho? Ng mga taga rito sa baryo, para hindi ito mapasok ng iba pang uri ng maaaring puminsala sa mga taga rito. Ibig niyon sabihin, hindi lang isang uri ng aswang ang nakapasok sa bayang ito? Ganun na nga. At ang mga aswang na yon ay nakakahalubilo ng mga tao kung araw. Hindi ba't nasabi ko na sa iyo tungkol sa negosyanteng bumibili ng mga ani ng mga magsasaka? Si Senyor Olivio. Ano ho ang tungkol sa kanya? Isa siyang aswang. At hindi pangkaraniwang aswang, kundi makapagyariang aswang na malakas sa mga politikong nanunungkulan dito sa bayan na nasasakupan ng kapis. Anong ibig niyon sabihin, Lo? Busog ang mga politiko dahil kay Senyor Olivio. Kaya hindi nila ito magawang pakialaman. Nagiging sunod-sunuran sila sa anumang gusto ni Senyor. Pero nagiging kawawa naman ay ang mga mahihirap na magsasaka. Ganun na nga po. Mga magsasaka ang nagpapakahirap para magbungkal ng lupa at magtanim. Pagdating ng anihan, si Senyor ang nakikinabang ng limpak-limpak dahil nabibili niya ng mura ang mga ani ng mga magsasaka at naibibenta niya sa syudad ng higit sa doble ang halaga. Kaya siya ang tiba-tiba at kumikita ng malaki. At walang magawa ang mga politiko dahil nakikinabang din sila. Hindi lang yon. Takot din sila sa pagiging aswang ni Senyor. May hukbo ng mga aswang na inaalagaan ang mayamang negosyante. Kaya hawak din niya sa leeg ang mga politiko. Umaasta palang parang Panginoon ng Senyor Olivio na yun dito. Ang sama niya. Nuknukan ang sama po. At yun ang matagal ng problema ng mga taga rito. Lo, kaya siguro pinag-adya na makabalik ako dito. Dahil may problema akong kailangang ayusin. Apo, huwag ka nang makialam. Lo, mula ho nang nakalaya ko, wala na akong dapat kinatatakutan. Isa pa, ayoko nang merong inaargabyado. Hindi mo kilala kung gaano ka-impluensya si Senyor Olivio. Kahit na, Lo, kung walang tatayo para humarap sa kanya, hindi matatapos ang kanyang ginagawang pananamantala. Mananatiling parang alipin niya ang lahat ng mga taga rito at palalaganapin ang pagiging laing aswang sa baryong ito. Yan din ang nakikita ko, Apo. Kaya nga, Lo, hindi tayo dapat pumayag. Ang lahing aswang ang dapat nalipulin at hindi ang gaya natin na matagal ng panahon na namumuhay ng tahimik sa lugar na ito. Habang nag-uusap kami ni Lolo Nestor, ay naramdaman ko na lamang na unti-unting nawala ang ingay at mga yabag ng naghahabulan sa labas. Tumahimik na, Lo. Mukhang umalis na mga alaga ng aswang. Ganun na nga. Ilang beses sa isang linggo ay gumagala sila. Ang sabi, pinapakawalan ng mga aswang ang kanilang alaga para magmanman at magbantay. Kahit ano pang dahilan,
ay hindi pa rin tama na si Senyor Olivio ang masusunod. Hindi tayo dapat pumayag na maging sunod-sunuran lang sa kanya. Nakaramdam ako ng panggigigil sa aking mga nalaman. Ganun na pala talaga kalala ang nangyayaring hindi maganda sa lugar na kinalakihan ko. Masakit sa akin na malaman ang katotohanan yon. Tila ang mga taong ipinanganak sa baryo na yon ang magiging alipin ng isang dayo dahil sa kanyang kayamanan at itim na kapangyarihan. Masakit isipin yon na nagpapahirap ng kalooban ko. Ang tungkol doon ay napatunayan ko ng mga sumunod na araw sapagkat nakita ko na nagkakatipon-tipon ang mga magsasaka. May darating daw na mga truck na kukuha ng mga inaning produkto sa aming lugar. At balita ko ay darating din daw si Senyor Olivio. Kaya sa wakas ay magkakaroon na rin ako ng pagkakataon na makita siya. Ano ka mo? Pupunta ka sa pulong ng mga magsasaka? Oo, Lolo Nestor. Dahil darating daw doon si Senyor Olivio. Apo, pakiusap sana. Huwag kang gagawa ng kahit na anong gulo. Makikinig lang ako, Lo, para malaman ko kung ano bang pag-uusapan nila. Kung ano man ang marinig mo at hindi mo yun magustuhan, sana huwag ka nang makialam, Apo. Bahala na po, Lo. Apo, nakikiusap ako sa'yo. Saka hindi rin dapat nagpapadalos-dalos sa kahit na anong bagay. Ang kailangan ay pag-isipan muna at pagplanuhan dahil ang kabiguan ay nangyayari sa mga desisyong hindi mo pinag-iisipan. Huwag po kayo mag-alala. Gagawin ko po ang sinasabi niyo, Lo. Ibig ko lang talagang malaman ng mga pag-uusapan ng mga magsasaka kaharap si Senyor Olivio. Sinundan ko ang mga taong naglalakad na patungo sa lugar kung saan gagawin ang pulong na dadaluhan ni Senyor Olivio. Habang naglalakad ako, ay nakita ko ang anak ni Marga. Nais ko ring makapalagayan ng loob ang binata para wala akong maging problema sakaling formal na akong manligaw kay Marga. Binati ko at kinausap si Owing habang kami naglalakad. Kumusta ka? Nanay mo pala si Marga. Oo, matagal na. Mula nung pinanganak ako, nanay ko na siya. Ayos ha? Oo nga naman. Komedyante ka pala, no? Sino may sabi? Ako. Kasi nagpapatawa ka sa sagot mo eh. Hindi ako nagpapatawa. Seryoso ko. Ah, ganun ba? Akala ko kasi nagjo-joke ka eh. May dahilan ba para makipagbiruan ako sa'yo? Abe, wala naman. Wala pala eh. Eh di hindi ako nagjo-joke. Ah, ako nga pala si Waldo. Kilala kita. Sinabi na ng nanay ko. Kababata ko nanay mo. Magkasabay kaming lumaki dito at naging magkaibigan. Hindi ko tinatanong. Eh sinasabi ko lang naman. Teka sandali. Galit ka ba? Hindi. Bakit naman ako magagalit? Eh, seryoso ka eh. Eh ano ngayon? Mahirap kasi kapag masyadong seryoso. Madaling tumatanda. Problema ko na yun. Asan nga palang nanay mo? Hindi mo yata kasama. Ayaw ba niyan dumalo ng pulong ni senyor? Wala eh, may ginagawa. Nasa bahay niyo ba? Oo. Pero hindi mo siya pwedeng puntahan doon ha. Aba, bakit naman? Ayokong lalapit ka sa kanya. Hindi naman ako masamang tao eh. Apo ko ni Lolo Nestor. Alam ko. Pero sabi ni nanay, dati kayong bilanggo. Ibig sabihin, dati kayong kriminal. Ayaw mo makipagkaibigan ako sa nanay mo? Oo. Mahirap makipagkaibigan sa isang dating kriminal. Baka mamaya eh, kung ano pang gawin mo sa nanay ko. Ganyan ba ang tingin mo sa akin? Nagagawan ko ng masama si Marga? Aba, malay ko ba? Hindi naman kita lubos na kakilala eh. Kaya nga gusto kong makilala mo ko. Kung handa kang bigyan ako ng pagkakataon. Hindi na. Sayang lang ang oras.
Walang palya ang usapan at palitan namin ng paliwanag ni Owing. Hindi namin namalayan na naroon na pala kami sa lugar na pagdadausan ng pulong. Salamat sa pakikipag-usap mo sa akin, Owing ha. Ikumusta mo na lang ako sa nanay mo. Hindi ako pinansin na tila walang narinig si Owing, kundi tuloy-tuloy lang akong iniwan at nakihalubilo na siya sa ibang mga kalalakian na ang karamihan ay mga kaedad din niya. Suplado tong anak ni Marga. Mukhang siya nga yata ang magiging malaking hadlang sa akin. Hindi pa ako natatagalan mula nang makarating sa lugar ng pulong nang maya-maya ay nagkandaingay ang mga naroroon. Nagbulungan sila. Nakita pala nila ang paparating na sasakyan ni Senyor Olivio. May 2 sasakyan na dumating. Subalit hindi pa yon ang sasakyan ng taong inaabangan ng marami. Nang dumating ang 3 sasakyan, may mga lalaking sumalubong dun mula sa naunang mga kotse. Binuksan nila ang pinto ng magarang kotse. Lumabas ang isang lalaking nakasuot na itim na long sleeve at itim din na pantalon. Makintab ang itim ring sapatos. Nasa edad 50 ang lalaki na ang leeg at kamay ay napapalamutihan ng mga gintong alahas. Tumahimik ang mga tao. Hindi man ako mag-usisa ay natitiyak kong siya na nga si Senyor Olivio, ang mayamang negosyante na sinasabi nilang aswang. Subalit kahit alam nilang aswang ay wala silang magawa para hulihin ito. Pinangunahan din sila ng takot. Isa pa, ang sabi nila'y wala namang kaguluhang ginagawa sa kanilang lugar. Yun nga lang, ang paraan ng kanyang pagninegosyo ay hindi makatao dahil sa labis na panlalamang. Nagsimulang magsalita si Senyor Olivio. Nakikinig ang mga taong naroon na tila may kaba sa anumang sasabihin ng mayamang negosyante. Nagpapasalamat ako sa pagbibigay niyo ng oras para sa mahalagang pagpupulong na ito. Alam ko na kanina niyo pa ako hinihintay, kaya hindi ko na patatagalin at pahahabain pa ang nais ko sabihin sa inyo. Tungkol ito sa mga ani niyo na aking binibili. Ang totoo ay nagkakaroon ng problema sa pagbibenta ng mga produktong binibili ko sa inyo. Hindi ko na naibenta yun sa dating halaga dahil sa pagdagsari ng imported na mas tinatangkilit ng mas marami dahil mas mura. Kaya kailangang mabili ko ng mas mababa pa ang ani ninyong mga prutas at gulay. Kung mas bababaan pa po ninyo, paano pa po kami mabubuhay? Parang gusto niya yatang hingin na lamang sa amin ng mga ani namin ah. Kung ganyan din lang, aba, ibibenta na lang po namin sa iba. Sa tingin mo ba ay may ibang bibili sa inyo? Oo naman. Kung magpapapasok lang si Mayor ng ibang negosyante, tsak na maibibenta namin yon sa mas magandang presyo. Kaya lamang, hindi siya nagpapapasok eh. Dahil na rin sa inyo, Senyor Olivio. Kini-question nyo ba ang desisyon ng Mayor? Hawak mo kasi sa legang, Mayor. Tilitakot mo siya. Kaya sunod-sunuran sa inyo. Sandali lang. Hindi ko gusto ang tono ng boses mo, babae. Bakit di mo kilala kung sino kaharap mo? Yan ang hirap sa inyo. Nananakot kayo. Gusto mo kaming sakalin at patuloy na hawakan sa leeg. Lalo kaming nagiging kawawa. Paano na lang ang kinabukasan namin? Nakita kong napikon si Senyor Olivio sa pagiging prangka at diretsahang pagsasalita ng babae. Sumenya siya sa mga lalaking tauhan ni Senyor. Mula sa gitna ng mga kasamahang magsasaka ay kinuha ng mga tauhan ng mayor ang matapang na babae. Nagwawala ito at tumututol para hindi siya makuha. Pero walang nagawa ang babae. Ang mga kalalakihang naroon ay tahimik lang na tila natutulala. Hindi sila kumilos para ipagtanggol ang kasamahan nila. Nakita kong takot ang rumihistro sa kanilang mga muka. Marahil
ayaw nilang mangyari din sa kanila ang ginawang pagkuha sa matapang na babae. Kaya naman, mas pinili na lang nila ang manahimik. Sige na, umalis na kayo lahat. Tapos na ang pag-uusap na ito. Pero ito ang pakatandaan nyo. Hindi nyo kaya ang katulad ko. Dahil oras na suwagin nyo ako, hindi nyo magugustuhan na magiging balik sa inyo. Isang lalaking naroon ang nagsalita at narinig yun ni Senyor Olivio. Hambog! Saksakan ng yabang! Akala niya yata Diyos siya! Sino yun? Sino nagsalita na yun? Tahimik ang mga taong naroon. Walang nagsalita at walang nagturo isa man sa kanila. Pero malakas ang pakiramdam ng negosyanteng mayabang. Ang mata ay nakapukol kay Oweng. Ikaw lalaki! Ikaw na may suot na sombrerong itim. Lumapit ka rito. O ano? Hindi ka lalapit, ha? Malakas ang kutob kong ikaw yung narinig kong nagsalita. Ako po? O ikaw nga. Lalapit ka ba? O gusto mong ipakaladkad pa kita sa mga tauhan ko? Pinagmamasdan ko si Oweng. Buo ang loob na lumapit kay Senyor Olivio. Ang lakas din naman ng loob mong kalabanin ako. Gusto mo ba subukan kung paano ako magalit, ha? Alam kong pinagdidiskitahan na ni Senyor Olivio si Oweng. Hindi ko na napigilan ang sarili ko, kaya lumapit na ako. Senyor, sandali lang. Mawalang galang na po sa inyo. Nagkakamali po kayo. Hindi po siya narinig yung nagsalita. Kung hindi ang lalaking yan, sino? Nakita ko po na nagmamadali pong umalis dahil natakot po siya sa inyo. Totoo ba sinasabi mo, ha, lalaki? Oo, senyor. Totoo po. Habang kausap ko si Senyor Olivio, ay nakita ko ang isang lalaki na may hawak na matulis na bagay at pasugod sa matandang negosyante. Handa niyang itarak yon sa likod ni Senyor Olivio. Alam kong mas magiging malaking gulo yon at marami ang mapapahamak dahil tiyak na susugod ang mga tauhan ni Senyor. Kaya naging maagap ako at pinigilan ko ang lalaking ibig umatake sa negosyante. Hindi mo alam ang gagawin mo. Tumigil ka! Maigpit kong hinawakan ang kamay ng lalaki at binitiwan niya ang patalim na kanyang tangan. Nakita yun ni Senyor, maging na mga tauhan nito. Kaya naman, agad nilang prinotektahan ang negosyante. Agad namang lumayo ang mga magsasaka upang umiwas sa gulong pwedeng mangyari. Dinampot ng mga tauhan ni Senyor Olivio ang lalaking ibig manakit rito. Alam kong hindi maganda ang kahihinatnan ng taong yon. Kaya sinubukan kong kausapin si Senyor Olivio. Senyor, humihingi po ako ng pasensya sa ginawa niya. Ang totoo ho kasi ay kapos sa pag-iisip ang taong yan eh. Kaya sana ho, maintindihan nyo. Ano ka mo? May sira siya sa ulo? Oo, senyor. Kaya nga po hindi niya alam ang ginagawa niya. Abay ko nasa tamang pag-iisip siya, tsak na hindi niya gagawin ang kalabanin ka at pagtangkaan pa ang buhay mo. Sino ba naman ho kami kumpara sa isang makapangyarihang katulad ninyo? Kaya ho, senyor, patawarin niyo na ho siya. Hayaan niyo. Iuuwi na lamang po namin siya upang ipagamot. Tila naintindihan naman ng lalaking sumugod kay senyor ang aking ibig mangyari. Kaya bigla itong tumawa na malakas. Napansin kong nagkunwari nga itong nasisiraan ng ulo. Anak ng putya! May topak nga pala talaga yan. O sige lalaki, payag ako sa ibig mo mangyari. Naiintindihan kita. Magiging parang siraulo rin ako kung papatulan ko ang kalokohan niya. Mga bata, sige, pabayaan yan. Binitiwan ng mga tauhan ni senyor ang lalaki at agad akong lumapit sa kanya at may ibinulong. Sinabi ko na umalis na sila kasama ang iba pa
at ako na ang bahala. Ginawa ko yon para sa kaligtasan niya at wala nang iba pang madamay. Sumunod naman siya sa akin sinabi. Narinig ko na tinawag ako ni Senyor. May pagtataka na lumapit ako sa kanya. Anong pangalan mo, lalaki? Waldo ho, Senyor. Matapang ka. At mukhang mapapakinabangan kita. Ano ho, Senyor? Kailangan ko katulad mo. Po? Ano pong ibig niyong sabihin, Senyor? Nais kong maglingkod ka sa akin, Waldo. Maging isa ka sa mga tauhan ko. Sigurado ho ba kayo, Senyor? Oo naman. Dahil nararamdaman kong maasa kita. Kaya wag mo sana akong biguin. Dahil maraming nagkakandara pa para maging tauhan ko. Maswerte ka na ikaw ay napili ko. Dahil na rin sa ipinamalas mong malasakit sa akin. Saglit akong napaisip. Alam kong hindi magiging madali ang maging tauhan ng katulad ni Senyor Olivio. Lalo na't kinamumuhian siya ng mga magsasaka. Dahil sa mga ginagawa nitong pagmamalabis sa kanila. Kaya nagdadalawang isip ako. Pero may pumasok sa isip ko na alam kong makakatulong sa akin para gawin ang aking plano. Kaya sa pagkakataon din yon ay nagdesisyon ako. Sige ho, Senyor. Pumapayag po ako. Magaling! Tama ang desisyon mo, Waldo. Isang malaking karangalan na pagsilbihan mo ang isang katulad ko. Talaga nga palang saksakan ng yabang ang taong ito. Iniisip niya na walang sino mang maaaring bumangga sa kanya. Kaya lalong lumalaki ang ulo at kinatatakutan dahil walang kumakalaban. Sinenyasan ni Senyor ang isa sa kanyang mga tauhan. Kaya may kinuha sa kanyang bulsa at iniabot sa akin. Nariyan sa card na yan ang lugar kung saan ako nakatira. Ipakita mo lang yan sa gate ng aking mansyon para makapasok ka kapag nagpunta ka doon. Salamat ho, Senyor. Maraming salamat ho. Muli ay sumenya sa kanyang mga tauhan ang mayamang negosyante para sabihin na aalis na sila. Binuksan na ng isa sa kanyang tauhan ang pintuan ng isang sasakyan at iniskortehan na ito para pumasok sa loob. Saglit pa ay magkakasunod ng umalis ang tatlong itim na kotse. Saka isa-isa na ring nag-alisan ang mga magsasaka na kanina ay nagkakatipon. Kanya-kanya at samot-sari ang kanilang sinasabi at reaksyon. Lahat sa kanila ay hindi maganda at puro negatibo ang sinasabi tungkol kay Senyor Olivio. Isa nga sa kinatatakutan ng mga magsasaka ay ang pagkakaroon nito ng lahing aswang. Bagamat walang anumang panggugulo na ginagawa sa baryo ang mga aswang, ay hindi pa rin maaalis sa kanila ang mabahala. Subalit maaaring gawin yon ng senyor sa pamamagitan ng kanyang utos sa mga kalahing aswang na sinasabing naninirahan din malapit lang sa baryo. Kapag nangyari yon, tiyak magugulo ang buong baryo at maraming mapapahamak. Kaya nga mas pinipili nilang manahimik na lamang at sundin ang ibig ng senyor kahit pa nagre-rebelde ang kanilang mga kalooban. Mas nais nila ang katahimikan sa halip na ang kaguluhang maaaring maging resulta ng galit ng mayamang negosyante. Yun nga lang, nananatili silang tila alipin at sunod-sunuran. Naglakad na rin ako pabalik sa bahay ni Lolo Nestor. Minsan pa ay nakasabay ko si Owing. Napatingin ako sa kanya. Hindi ko napigilan ang sarili kong tanungin ang binata dahil yun sa ginawa niya kanina. Bakit mo ginawa yun, Owing? Mabuti na lamang at naniwala sa akin si Senyor. Sobra na kasi siya. Maigi na lamang
Nagawan ko yun ng paraan at nakinig siya sa sinabi ko. Kundi, baka kung ano na ang ginawa niya sa'yo. Nakita mo naman siguro na may mga tauhan siya. Isang utos lang niya, Jack, may masamang mangyayari sa'yo. Hindi ko lang napigilan ang sarili ko eh. Pero dahil sa ginawa mo, iniisip mo na magpapasalamat ako sa'yo? Hindi ba't dapat lang dahil iniligtas kita? Aba, ayos ka rin no? Hindi ko naman sinabing tulungan mo ako at iligtas sa kasamaan ni Senyora. Bakit? Mahirap bang magpasalamat, Oweng? Hindi, pero ayoko eh. Ano ba magagawa mo? Mukhang wala kang ibinibigay sa nanay mo, kundi ang problema. Huwag mong idamay sa usapan ng nanay ko. Saka pwede ba? Huwag kang makialam sa buhay namin ng nanay ko. Bakit ba ganyan ka, Oweng? Hindi mo ako kaaway. Masyadong mainit ang dugo mo sa akin, ah. Ayoko lang na lumalapit ka sa akin, lalo na sa nanay ko. Kaya kung ano mang plano mo sa nanay ko, binabalaan kita, wag mo nang ituloy. Dahil hindi ko hahayaang mangyari kung ano man yun. Napailing na lang ako. Hindi ko pa rin lubos maisip kung bakit ganun ang inis sa akin ni Oweng. Inisip ko na hindi yata naging maganda sa kanya yung unang pagkakataon na nakita niya kami ni Marga na magkausap. O talaga lang sobra niyang pinoprotektahan ang nanay niya. Nang nasa bahay na ako, ay ipinaalam ko kay Lolo Nestor ang pakikipagkasundo ko kay Senyor, maging ang aking plano, bagay na ikinagulat niya. Apo, sigurado ka ba sa gagawin mo? Oo, Lolo. Sigurado po ako at pinag-isipan ko na ho yun. Gusto mo maging tauhan ni Senyor Olivio? Tama ho kayo. Pero nasabi ko na sa iyo ang pagkatao niya, hindi ba? Kaya nga siya kinatatakutan ng mga taga rito sa Kapis. Isa siyang aswang at bantog ang pangalan niya dahil sa kanyang pagiging ganid. Lo, baka nakakalimutan niyo na naging bantog din ang pangalan ko noon. Kinatatakutan din akong berador at wala akong sinisino. Pero tapos tayo na po. Nagbalik ka rito para magbagong buhay. Kaya lang ho, sa mga nangyayari, paano ko haharapin ang pagbabagong buhay kung mayroong mga taong naaapi, kinakawawa at biktima ng pagmamalabis ng ibang tao? Kaligtasan mo lamang ang hangad ko, Waldo. Lo, wag ho kayo mag-alala. Alam ko po ang gagawin ko. Diyos ko, ako kinakabahan para sa iyo eh. Mas mainam po, Lo, kung makikilala ko ng lubusan si Senyor, para alam ko ang gagawin ko. Eh, anong gagawin mo? Ano bang ibig mong mangyari? Lo, sa ako na lang po ipapaliwanag sa inyo. Basta ngayon, alam kong tama itong gagawin ko. Ito na rin ang pagkakataong hinihintay ko para hindi ako mahirapang pumasok sa mundo ng isang aswang na gaya ni Senyor Olivio. Dahil sa aking mga naging paliwanag, ay nakumbinsi ko si Lolo Nestor na hayaan na lang ako. Alam kong hindi pa rin maalis sa kanya ang mag-alala. Subalit may tiwala siya sa akin. Samantala, sa bahay naman ni Marga, alam kong nakibalita siya kay Oweng tungkol sa akin dahil batid niyang kasama ako sa mga dumalo ng pulong. Nagkausap ba kayo ni Waldo, anak? Ang balita ko tinulungan ka raw ni Waldo. Umepal lang siya, Nay. Kaya ganun. Anong epal ang sinasabi mo? Mapapil, galing-galingan, nagpapabida. Ganun naman talaga si Waldo eh. Hindi siya ganun, anak. Alam kong bukal sa puso ang ginawa niyang pagtulong sa'yo. Ang sabihin niyo, nagpapasikat, mayabang. Anak, hindi ba sa halip na sabihin mo yan mas mainam kung magpasalamat ka sa kanya? Teka, ginawa mo ba yun? Nagpasalamat ka ba sa kanya? Hindi. Ba't ko naman gagawin yun? Wala naman akong hininging tulong sa kanya. Oweng, anak, ano ka ba naman? Ginawan ka ng kabutihan ng tao, tapos kahit simpleng pasasalamat, hindi mo nasabi sa kanya. Ayoko nga. Bakit ba mapilit kayo?
Saka bakit ganyan na lang kung ipagtanggol niyo ang Waldo na yun, ha? Gusto ko lang na maging malapit kayo. Dahil nga kaibigan ko siya. Yun lang ba talaga ang dahilan? O dahil gusto niyo rin siya? Anak, wala naman sigurong masama, hindi ba? Sinasabi ko na nga, be. Naisayang lang. Huwag naman ho si Waldo. Anak, mga bata pa kami, may damdamin na ako sa kanya. Hanggang ngayon, nandito pa rin yon. Kaya masisisi mo ba ako? Dati siyang kriminal, Nay. Naging latak ng lipunan. Ano na lang po sasabihin ng mga kakilala natin? Saka alam niyo ba, ang isa pang ginawa niya na nakakahiya? Pumayag siya para maging tauhan ni Senyor Olivio. Ano ka mo? Ginawa niya yon? Oo. Kaya ibig lang sabihin, magpapaalipin siya sa masamang gaya ni Senyor. Kaya hindi tayo magtataka sa mga susunod na araw na baka pagmalupitan na rin niya tayo dahil ang katapatan niya ay nakay Senyor na. May dahilan naman siguro kung bakit pumayag siya na maging tauhan ni Senyor. Oo naman, may dahilan siyempre. Yun na yung magkaroon din siya ng kapangyarihan dahil nga alam niyang maimpluwensya si Senyor. At kahit ang mga tauhan niya ay kinatatakutan, di ba? Ibig sabihin, ambisyoso si Waldo. Kaya paano magiging bagay siya sa inyo? Sige nga. Ang tungkol sa pagkontra ni Owing ay hindi na itinago pa sa akin ni Marga nang minsang magkausap kami. Dahil nakikita at nararamdaman ko ring wala siyang ibang mapagsabihan ng tungkol doon. Hindi ko talaga siya maintindihan, Waldo. Siguro, hayaan mo muna siya. Hayaan? Sa pakikialam? Para pangunahan ako sa gusto ko, ganun ba? Anak mo siya, Marga. Siyempre, ang gusto lang niya ay yung makakabuti para sa'yo. Hindi lang niya ako kayang intindihin. Ibig bang sabihin yan eh? May pag-asa ako sa'yo? Oo naman, Waldo. Hindi na tayo mga bata, Waldo. Isa pa, maliliit pa tayo ay magkakilala na tayo. Naglalaro pa nga tayo sa ulan at naliligo sa ilog ng walang mga saplot. Kaya nakita ko na ang lahat sa'yo. Ikaw naman, nakita ko na rin naman ang lahat sa'yo ah. Pero iba na ngayon. Iba na rin yung kwan ko ngayon. Mas palaban na. Nagkatawanan na lamang kaming dalawa. Kahit papano ay nagiging magaan ang aming usapan kapag ganong may kasamang tawanan. Ayoko na ring pabigatin pa ang nararamdaman ni Marga. Pero ang importante sa amin ay nagkakaintindihan kami. Yun nga lang, tiyak na sa pag-uwi ni Marga ay magkakaroon na naman sila ng pagtatalo ni Owing. Malamang may marites na magsasabi na nagkita kami ng nanay niya. Pero alam kong handa si Marga sa bagay na yon. Kinabukasan, naghanda ako para magpunta sa bahay ni Senyor Olivio. Tiyak na hihintay niya ako. Saka nakapagbitiw na rin ako ng salita. Sinabi ko na payag akong maging tauhan niya. Nagpaalam na ako kay Lolo Nestor. Nasa mukha ng lolo ko ang pag-aalala sa aking gagawin. Kailangan ba talaga gawin mo pa ito, ha, Waldo? Opo, Lo. Diyos ko, kung kinakabahan sa'yo. Ayoko mapahamak ka. Alam mo naman kung anong uri ng nilalang si Senyor. Alam ko po ang gagawin ko, Lo. Paano kung pati ikaw ay gawin niya kauri niya? Paraan niya ang hikayati ng taong makukursunadahan niya. At makikita niya, maaari niya mapakinabangan para alukin ang trabaho. Ang magiging kapalit nun ay magiging kauri ka nila para gamitin sa kanyang mga plano. Hindi po mangyayari sa akin yun, Lolo Nestor. Ang totoo po, gagawin ko ito para din sa kaligtasan natin. Lalo na po sa inyo. Kapag maglilingkod ako sa kanya, hindi niya kayo mapapakialaman. Kung sa bagay, may punto ka dyan. Kikilalanin ko ho ng gusto si Senyor. Dahil ako mismo ang tatapos sa kanya.
Yan ba ang plano mo, Apo? Oo, Lolo. At sa inyo ko lang yung sinabi. Aalamin ko kung ano ba ang kahinaan ng isang aswang na kagaya niya. Mabuti ang iyong plano. Pero hindi pa rin maaalis sa akin ang mag-alala. Dahil mas lalong magiging mapanganib para sa iyo kapag nalaman niya ang tunay mong pakay. Malamang, ayun na rin ang magiging katapusan mo. Magiging mas maingat ako, Lolo. Marami na akong pinagdaanan. Kung sino-sino na ang mga taong halangang bituka ang naitumba ko. Pero iba pa rin ang isang kagaya ni Senyor. May ikinukubli pa rin siyang kahinaan, Lolo. At yun ang kailangan kong malaman. Bago ka umalis, may ibibigay ako sa iyo, Apo. Ano ho yun, Lolo? Umakyat ng bahay si Lolo Nestor at nang bumalik siya ay may dala siyang pulseras na yari sa makapal na telang itim. May palawit din ng pulseras na tila maliit na buto ng halaman. Kunin mo ito, Apo. Isuot mo sa iyong braso. Arasan po ito, Lo. Baka tutulog yan para sa kaligtasan mo. Matagal ko nang iniingatan yan. Bigayan ng isang kaibigan na tumuloy dito sa bahay ko noong mga panahong wala ka. Isang kaibigan na marami ng pinagdaanan sa buhay. Ibinigay niya sa akin yan bilang ganti sa ginawa kong pagtulong at pagkupkup sa kanya. Natagpuan ko kasi sa sugatana sa aking taniman. Ang kwento niya sa akin ay inatake siya ng isang aswang korkor. Isang malakas na aswang na hindi basta nagagapi. Yun daw ang nakalaban niya, pero nagawa niyang patayin. Kaya lamang, nalagay din sa panganib ang buhay niya. Maigi na lamang, at natagpuan ko siya at nailigtas. Kung ganun, Lo, nasaan ho siya? Hindi ko na alam, pero sabi niya, pagod na rin siya sa pagiging isang sentensyador ng mga aswang. Ano ho? Sentensyador ng mga aswang? Yun ang tawag niya sa kanyang tungkulin kontra aswang. Gusto na rin niya magpahinga at gusto na rin niya manahimik. Kaya iniwan niya yan sa akin. Ibig niyo ho bang sabihin maaaring merong kakaiba sa telang pulseras na ito? Hindi ko rin alam. Basta sabi niya, nag-iwan niya sa akin yan. Baka tutulog daw ito sa anumang panganib, lalo na sa tamang pagkamit at pagkakataon. Dahil matanda na ako, kaya sa'yo ko na lang yan ipagkakatiwala, Apo. Sige, Lolo. Ako na ho ang bahala rito. Sana nga ho ay may maitulong to sa akin. Nang makarating ako sa mansyon ni Senyor Olivio, ay agad akong pinapasok ng bantay sa gate nang ipinakita ko ang card na ibinigay sa akin. Magara at makikita ang kasaganahan sa loob ng mansyon ni Senyor. Naisip ko na galing marahil sa panlalamang at pagiging ganid ang lahat ng kayamanang nasa loob ng mansyon. Malaki ang pagkakangiti sa akin ni Senyor Olivio nang makita niya ako. Nagagalak akong nandito ka na, Waldo. Ako man, Senyor. Nakapangako ho ko sa inyo, kaya tinupad ko lang. Magaling. Ganyan ang gusto ko sa aking magiging tauhan. May isang salita at maaasahan. Dahil meron ho akong paninindigan. Napansin ko mga tattoo mo sa katawan. Galing ka ba sa loob? Oo, Senyor. Buong akala ko ay madidismaya si Senyor sa aking inamin. Pero isang malakas na halakhak ang kanyang pinakawalan. At ikinagulat ko yon. Bakit to, Senyor? May nakakatawa po ba sa sinabi ko? Wala. Masaya ako dahil hindi ako nagkamali sa pagpili sa'yo. Tama nga ang kutob ko. Bukod sa maaasahan ka, ay alam ko na isa ko ang damdamin mo. Malamang, marami ka nang itinumba. Kahit hindi mo nasagutin yon, ramdam ko na tama ako. Kaya madali mong nakuha ang loob ko. Dahil sa mga sinabi ni Senyor,
Tila naging kampante ang loob ko. Hindi rin ako makapaniwala sa kanyang sunod na ginawa. Isang kakaibang baril ang ibinigay niya sa akin. Noon lang ako nakahawak nun. Ang baril na yan ang gagamitin mo, Waldo. Saan po, senyor? May mga nilalang na nagpaplanong tapusin ako. Kaya yan ang armas na gagamitin mo para ipagtanggol ako kapag nagkagipitan. Alam kong kaya mong gawin yon. Minsan mo nang ipinakita sa akin ang pagliligtas mo ng pagtangkaan akong atakin ng isang lalaking baliw. Huwag ho kayo mag-alala, senyor. Gagawin ko po kung anong ipinag-uutos nyo. Tunay ngang nakuha ko na ang loob ni Senyor Olivio, kaya malaya akong makakakilos. Ngunit wala siyang kamalay-malay na ang taong buong puso niyang tinanggap at pinagkatiwalaan ay siya palang lihim niyang kaaway na anumang oras ay maaaring tumapos sa kanya. Subalit alam kong hindi yun magiging madali, kaya dapat kong pag-aralan ang lahat. Dahil sabi nga ng lolo ko, isang pagkakamali ko lang ay mangangahulugan yun ng aking kamatayan. Bagamat naglilingkod na ako bilang tauhan ni Senyor Olivio, ay nakakauwi pa rin ako ng bahay ni Lolo Nestor. Kaya nalaman ko ang tungkol sa pinaplano ni Owing dahil nagpunta sa bahay ni Lolo si Marga nang malamang umuwi ako ay may isinumbong siya sa akin. May binubuong grupo ang anak mo, Marga? Oo, Waldo. Isang grupo na kung tawagin ay vigilante na handang lumaban sa maling pamamalakad ni Senyor. Hahadlangan nilang ginagawang panggigipit at di patas na patakaran sa pagbili ng mga ani ng mga magsasaka. At si Owing ang siyang mamumuno? Oo, Waldo, tama ka. Natatakot niya ako para sa anak ko, Waldo. Matapang siya, Marga. Hindi ko nga alam kung kanino nagmana. Kahit pagsabihan ko siya, ay hindi ako pinakikinggan. Ang inaalala ko ay kapag nakarating kay Senyor ang ginagawa niya, malamang ipadukot niya ang anak ko. Bakit mo sinasabi sa akin yan, Marga? Dahil alam kong matutulungan mo ako, Waldo. Pero nagtatrabaho ko kay Senyor. Natigilan si Marga. Nakita ko sa mukha niya ang pag-aalala nito. Oh, bakit natulala ka? Nagkamali yata ako. Hindi ko pala dapat sinabi sa'yo. Para ko na rin ipinahamak ang sarili kong anak. Hindi ka dapat matakot sa akin. Wala kang dapat ikabahala. Nagtatrabaho man ako kay Senyor, pero hindi ko hahayaang mapahamak ang anak mo at ipagkanulo siya. Nasa mga magsasaka ang puso ko, Marga. Hanggang kailan, Waldo? Hanggang kailan? Paano kung magbago ka? Yun ang hindi magbabago, Marga. Malabong mangyari yun. Kahit pa nagtatrabaho ko kay Senyor, hindi niya maaaring baguhin kung anong laman ng puso at isip ko. Sana nga'y totoong lahat ng sinabi mo, Waldo. Nagdududa ka ba sa akin, Marga? May isang salita ko at may panindigan. At maaari mo yung panghawakan. Nang makauwi si Marga, ay kinausap niya ang kanyang anak. Nagalit sa kanya si Owing dahil nga nabanggit sa akin ang binubuo niyang grupo. Kayo talaga na yo. Kahit kailan talaga hindi kayo nag-iisip eh. Anak, hindi ka laban si Waldo. Mali ka ng iniisip mo. Anong hindi? Tauhan nga siya ni Senyor Olivio eh. Kaya lahat ng nalaman niya sa inyo, siguradong sasabihin niya yun. Paano ng plano namin, Nay? Gusto niyo ba kami mapahamak? Hindi, anak. Si Waldo nga magiging protector nyo. Yun ang sinabi niya sa akin. At naniwala naman kayo? Oo, anak. Dahil totoo ang sinabi niya. Alam kong mapagkakatiwalaan siya.
Ayan na naman kayo, Nay. Sobra-sobra kayong bilib sa kriminal na yun eh. Bakit ka ba ganyan, anak? Sana, sinubukan mo munang kilalanin siya. Di na kailangan, Nay. Kilala ko na siya. Kaya nga ayaw kong maging malapit kayo sa kanya eh. Dahil alam ko ang plano niya sa inyo. Tapos kayo naman, para niyong ipinagsisiksikan ng sarili niyo sa kanya. Oweng, may dahilan yon. At wag mo na sanang pakialaman pa. Hayaan mo na lamang akong maging masaya. Sa palagay niyo ba, magiging masaya kayo sa isang katulad niya? Hindi mo talaga ako kayang maintindihan, anak. Sana ako rin, Nay. Subukan niyo ring intindihin kahit minsan. John, ay naghanda ako ni Senyor. Ayon sa kanya, may mga uri ng aswang na maaaring sumugod. Sila ang ibang uri ng aswang na matagal ng kalaban ng kanilang lahi. Nais niyang paghigantian at patayin ang mga yon. Kasama ang kanyang mga tauhan ay naghanda kami. Nang sumapit ang gabi, ay ipinakalat na ni Senyor ang mga tauhan niya at ako ang inatasan niya para pamunuan ang mga yon. Nakapaligid na kami sa mansyon hanggang nagkaroon ng kakaibang ingay. Ang ipinagtataka ko ay tila galing sa itaas, samantalang ang nasa isip ko ay manggagaling sa labas at aakyat ang mga ito sa matataas na bakod upang pasukin ang loob ng mansyon. Kaya lamang, mga lumilipad na aswang pala ang aatake. Gamit ang baril na ipinahiram sa akin ni Senyor, ay agad kong inupakan ang mga lumilipad na aswang. Sapul at tila sumasabog ang kampo ng dilim ng aking mapuruhan. Maging ang ibang tauhan ay walang tigil sa pagtira sa mga lumilipad na aswang. Tinitiyak na walang makakapasok ng buhay sa loob ng mansyon dahil ang agad na puntirya nito ay ang kwartong kinaroroonan ni Senyor Olivio. Kaya lamang, sadyang marunong din manlinlang ang mga aswang na lumilipad. Ang iba sa kanila ay may kakayahang magpalit ng anyo at nagiging aswang na katulad ng mabangis na hayop gubat. Wala akong kamalay-malay na meron na pala sa aking likuran at bigla akong dinambahan ito. Walang hiya ka! Bitiwan mo ko! Bitiwan mo ko! Nagpagulong-gulong ako sa lupa para lang kumawala sa pagkakakapit sa katawan ko ang matutulis na kamay ng aswang. Nabitiwan ko ang baril na gamit ko dahil sa paggulong ko sa lupa. Pilit na inaabot ng pangil ng aswang ang aking leg. Maigi na lamang at nahawakan ko ang kanyang leg. Habang sakal ko ito ay pilit kong inilalayo ang kanyang nguso. Amoy na amoy ko ang nakakasukang hininga ng aswang. Ramdam ko ang taglay nitong lakas. Pero nakaramdam din ako na tila may lakas na bumalot sa buo kong katawan para labanan ang halimaw na handang lumapa sa akin. Lalo ko pang hinigpitan ang pagkakahawak ko sa leeg ng halimaw hanggang sa naramdaman kong nagawa kong baliin ang buto nito sa leeg. Kaya naman, naramdaman kong lumuwag ang pagkakakapit ng mga kuko nito sa katawan ko. Nang kumawala na ito, ay saka ko ibinalibag ang aswang sa labas ng mataas na bakod. Kaya lamang, hindi pa pala roon matatapos yon dahil may iba pang mga aswang na papasugod sa akin bukod pa sa aswang na lumilipad. Kaya naman, nagmamadali kong hinanap ang aking baril na nabitiwan ko kanina. Salamat na lamang at agad ko tong nakita. Maagap kong dilampot at pinaputukan ang halimaw na papasugod sa akin. Sumasabog ang katawan at tumitilamsik ang dugo sa bawat tama ng punglo ng hawak kong baril. Nang mapatay ko ang ilan pang aswang
na lumapit sa akin. Napansin ko ang paglapit ng isang anino. Si Senyor Olivio yun. Mahusay! Napakahusay mo, Waldo. Hindi ko inaasahan na matatalo mo ang aswang na yon gamit lamang ang iyong kamay. Nakita nyo ang pakikipagpambunong ko sa aswang? Oh, malakas ka, Waldo. At lubha mo akong pinahanga. Kaya tama ako. Hindi ako nagkamali sa pagkuha sa iyo. Ginawa ko lang ho ang trabaho ko, senyor. Wala na mga aswang na dumating. Nalipol na silang lahat. Pero hindi ibig sabihin ay tapos na. Maaaring sa mga susunod na araw ay may susugod ulit dito upang magiganti. Magpapalakas at hahanap muna sila ng karagdagang puwersa. Hindi sila nagsasawa na lusubin ako. Pero lagi na lamang silang bigo. Umaasa pa rin sila na magagapi nila ako at silang kukuha ng anumang kasaganaang tinatamasa ko ngayon. Kahit sa mundo ng mga aswang, hindi nawawalang inggitan at kasakiman. Kaya gusto ko sana, Waldo, ay maging kauri kita at maging tunay na kakampi. Senyor, kung maaari ho sana, saka na lang natin pag-usapan yan. Sa ngayon, masaya po ako sa pagiging tauhan nyo. Sige, Waldo. Pero sana pag-isipan mo mabuti ang alok ko sa'yo. Kapag naging kauri ka na namin, magkakaroon ka ng kakaibang lakas. Lalo kang katatakutan at magkakaroon ka ng mas malawak na impluensya. Dahil ang katotohanan, kaya nagiging sunod-sunuran ang mga namumuno sa bayang ito. Dahil sila man ay kauri ko na rin. Aswang na rin sila na nagagawa kong pasunurin sa aking gusto. Kaya hindi magtatagal. Ganap ng magiging kauri ko lahat ng mga mayayaman at may kapangyarihan sa bayang ito. Ang mga tao, ang mga magsasaka, mananatili sila sa pagiging pangkaraniwan dahil sila ang magiging sunod-sunuran sa mga katulad naming aswang bilang mga alipin. Hindi ako makapaniwala sa sinabing yon ni Senyor Olivio. Mga mayayaman, mga may kapangyarihan sa lipunan, sa kanilang bayan, sila ang nagsasabuatan para maging aswang upang gawing alipin at pahirapan ang mga pangkaraniwang tao. Sila ang nagbabaon sa mga magsasaka at mamamayan upang maging mas mahirap palalo habang silang nasa itaas ang siyang nagpapasasa. Isang katotohanang nagdulot ng kirot sa dibdib ko para sa mga gaya kong pangkaraniwan lamang. Kaya nga tama lang ang aking pinaplano. Kailangang mawakasan na ang kasamaan ng mga nilalang na ito. Hindi sila dapat nagtatagal pa sa mundo. Sa akin din pananatili sa mansyon, ay nakita ko na umaasa si Senyor Olivio sa mga tauhan niya. Ang katotohanan ay hindi naman siya ganun kalakas, kundi nagiging malakas lamang siya dahil sa kapangyarihan niyang mag-utos na agad namang sinusunod ng kanyang mga tauhan. Isa nga ako sa ginamit niya para bigyan siya ng proteksyon, na siya namang paraan ko para gawin ang aking plano at pangakong tulong para sa mga magsasaka at naninirahan sa baryo. Nang umagang yon, ay nakita kong kausap ni Senyor Olivio ang ilan sa kanyang mga tauhan. Nakapagtataka na hindi ako isinama, pero naisip ko na baka hindi naman ganun kahalaga at may nais lang ipagawa si Senyor, kaya hindi ko na lang pinansin pa. Minsan pa, umuwi ako sa bahay ni Lolo Nestor. May kalayaan pa rin akong umalis ng mansyon. Basta, nangangako na babalik din para magpatuloy sa aking obligasyon kay Senyor Olivio.
naisipan kong dumaan sa bahay ni Marga. Kahit papano ay nasabik akong makita siya. Totoo nga yatang unti-unti nang nabubuo ang damdamin ko para sa kanya. Kaya lamang nang dumating ako roon, inabutan kong umiiyak si Marga. Bigla siyang napayakap sa akin habang patuloy ang pagpatak ng luha. Oh, bakit Marga? Ano nangyari? Bakit ka umiiyak? Waldo! Waldo, si Oweng! Ang anak ko! O bakit? May nangyari ba sa kanya? Nawawala siya, Waldo. May kumuha sa kanyang mga lalaki. Ang sabi ng mga nakakita ay mga tauhan daw ni Senyor Olivio. May alam ka ba sa nangyaring ito? Magtapat ka sa akin! Wala akong alam, Marga. Hindi rin nakarating sa akin ang tungkol dyan. Posibleng mga tauhan nga ni Senyor ang kumuha sa anak ko. Baka nakarating na sa kanya ang pagbuo ni Naomi ng grupo para maghimagsik laban kay Senyor. Dahil isa sa kasama raw nila ang bigla na lamang hindi nagpakita. Inisip ng mga kasama ni Owen na nagtaksil yon at nagsumbong. Saglit akong natahimik. Bigla akong naalala ang ginawang pagtitipon ng ilang tauhan ni Senyor. Maaaring pinagplanuhan nila ang pagdukot kay Oweng. Kung mga ito ang dumukot, saan kaya nila dinala ang anak ni Marga? Waldo, nakikiusap ako sa'yo, parang awa mo na. Tulungan mo ang anak ko. Tulungan mo si Oweng. Huwag mo siyang pabayaan. Pero Marga, galit siya sa akin. Ayaw niya nga akong lumalapit sa'yo eh. Kaya malaking hadlang siya. Saan naman plano natin? Waldo, hindi ko inaasahang maririnig ko yan sa'yo. Huwag ka sanang maging makasarili. Pakiusap, tulungan mo akong iligtas si Oweng. Dahil baka pagsisihan mo kapag may masamang nangyari sa kanya. Teka nga, bakit ko naman pagsisisiyan? Saka hindi ko obligasyon si Oweng. Nagkakamali ka, Waldo. Mahalagang mailigtas mo siya. Mahalagang mailigtas mo ang iyong anak. Nabigla at tila natulala ako sa narinig kong sinabi ni Marga. Sandali. Tama ba narinig ko? Anak ko si Oweng. Tama ba, Marga? Oo, Waldo. Tama ka nang narinig. Siya ang bunga na nangyari sa atin noong gabi bago ka umalis ng Barrio Acacia at magpunta sa syudad. Bakit, Waldo? Nakalimutan mo na ba ang gabing yun na magkausap tayo? Mahigit 20 taon na ang nakalipas. Natahimik at pilit kong inalala ang sinabi ni Marga. Ang gabing sinabi sa akin ay unti-unting bumalik sa akin ang pangyayari. Nag-iisa ko noon sa isang kubo at magdadapit hapon na. Dumating noon si Marga na malungkot at may dalang alak. Masama raw ang kanyang loob dahil sa problema niya sa kanyang magulang. Niyaya niya akong mag-inuman at pinagbigyan ko siya. Pareho kaming nalasing, kaya sanhi ng aming kalasingan ay kapwa kami naging mapusok. Alam kong si Marga ang siyang unang nagparamdam dahil nga malaki ang gusto niya sa akin. Hanggang sa natangay na ako at may namagitan sa amin. Kinabukasan, araw ng pag-alis ko, dahil may taong nagyaya sa akin para magtungo sa syudad at takasan din ang gulong nilikha ko. Umalis ako ng kubo at iniwan si Marga na para bang walang nangyari. Yun ang natatandaan ko na namagitan sa amin. Pagkalipas nga ng maraming taon, ay ngayon lang ako nagbalik dahil nabilanggo rin ako. Doon na natapos ang pagbabalik alaala ko sa nakaraan. Bakit hindi ka na nagsalita riyan, Waldo? Hindi ka ba naniniwala na anak mo si Oweng? Katunayan niya katulad mo siya. Matigas ang ulo
palaban. Hindi pumapayag na may taong naargabyado. Pero ang alam ko, may asawa ka. Oo. Pero anak ko na si Oweng nang magkaroon ako ng asawa. Kaya hindi mo maaaring pagdudahan ang sinabi ko. Ikaw ang lalaking pinagkalooban ko ng aking pagkabirhen. Inilihim ko sa magulang ko at sa mga taga rito ang totoo tungkol sa tunay na ama ni Oweng. Ngayon ko lang yung sinabi at sa'yo. Dahil ikaw ang kanyang totoong ama. Kaya siguro kahit naiinis siya sa akin dahil sa paglapit ko sa'yo, magaan pa rin ang loob ko sa kanya. Dahil anak ko pala siya. Kaya nga nakikiusap ako sa iyo, Waldo. Huwag mong pabayaan ang anak mo. Iligtas mo si Oweng. Huwag mong hayaang mapahamak siya sa kamay ni Senyor Olivio. Sa halip na umuwi ako sa bahay ni Lolo Nestor, ay hindi ko na yun ginawa, kundi pinili kong bumalik sa mansyon dahil yun sa sinabi sa akin ni Marga. Malalagay sa panganib ang buhay ng anak namin. Naniniwala na rin ako sa ipinaalam nito na anak ko si Oweng at kailangan ko siyang iligtas. Wala namang nagtanong sa akin nang nagbalik ako sa mansyon, kaya gumawa ako ng paraan upang malaman ko kung mga tauhan nga ba ni Senyor ang dumukot kay Oweng. Sa pagtanong-tanong ay isa sa mga tauhan na nagsabi sa akin. Sinadya raw ilihim sa akin ang tungkol doon, lalo na't may nagsabi kay Senyor na kaibigan ko ang ina ng binata. Ibig lang sabihin, may masama silang pinaplano rito, bagay na hindi ko pa hihintulutang mangyari. Lalo na ngayong alam ko ang tunay na pagkatao ni Oweng. Ako ang unang masasaktan kapag napahamak siya. Hindi siya maaaring mawala dahil kailangan ko pang makasama ang anak ko at makilala niya bilang kanyang ama. Nalaman ko na dinala pala si Oweng sa lugar na malayo sa mansyon. Isang nakatagong lumang bodega kung saan ginagawang tagpuan ng mga aswang na tauhan ni Senyor para bumuo ng kanilang ginagawang pananakot sa mga tao. Ayon sa nakausap ko, ay si Senyor Olivio mismo ang magpaparusa at tatapos kay Oweng dahil hindi nito nagustuhan ang ginagawang pagbuo ng grupong vigilante para kontrahin at labanan ang kanyang mga ipinatutupad para sa mga magsasaka at naninirahan sa baryo, pati na sa ibang lugar. Hindi ako dapat mag-aksaya ng panahon. Mahalaga ang bawat oras. Baka makalingat ako. Malaman kung tinapos na pala niya ang anak ko. Kaya kailangan bantay sarado ako sa mga kilos si Senyor. Dapat kasama ako sa mga lakad niya para malaman ko ang lugar na pinagdalhan nila kay Oweng. Kaya lamang nalaman ko na hindi ako isasama sa mga tauhan na poposte kay Senyor kapag lalabas siya ng mansyon. Umisip ako ng paraan para makasama sa pag-alis nila. Kaya nang ipinatawag ni Senyor ang mga tauhang makakasama sa kanyang pag-alis, ay inihanda ko na ang baril na ibinigay sa akin ni Senyor. Inalam ko rin ang sasakyan na gagamitin nila. Kaya nauna na akong sumakay sa luggage compartment. Isiniksik ko ang katawan ko roon. Mahirap ang sitwasyon ko, subalit kailangan kong tiisin yun. Naramdaman ko na lamang na umandar na ang sasakyan. Mainit sa compartment, subalit dapat kong ang tiisin yun. Mga kalahating oras ang lumipas at huminto ang sasakyan. Malamang nakarating na sila sa lugar na kanilang destinasyon. Pinakiramdaman ko at pilit na pinakinggan ang mga ingay. Nang wala na akong marinig, ay naisip kong wala na ang mga tauhan ni Senyor. Saka ko namang marahang binuksan ang compartment sa likod ng kotse kung saan ako pumesto at bumaba na ako. Nagtago muna ako sa gilid ng kotse at pinagmasdan ang buong lugar. Nakita ko ang isang lumang bodega. Liblib ang lugar na yon, maraming makakapal na halaman. Bukas ang malaking gate ng lumang bodega
Alam kong naroon na ang mga tauhan ni Senyor Olivio at maging siya. Kaya marahan at maingat akong lumakad papunta sa lumang bodega na sa palagay ko'y kinaroroonan nila. Nakita ko na nasa loob si Senyor at ang mga tauhan niya. Hindi nga ako nagkamali dahil naroon nga ang anak kong si Owing. Doon nga nila dinala. Nakagapos ang kanyang kamay at paa sa kahoy na hugis ekis. Nasa harap ni Owing si Senyor na hawak ang isang latigo. Napakalaki na ginawa mong pagkakamali, binata. Ako si Senyor Olivio pa ang naisipan mong kalabanin. Hangal ka na, binata. Hindi ka nag-iisip. Ano ba kailangan mo sa akin, Senyor Olivio? May atraso ka eh. Kung hindi ako nagkakamali, ikaw ang lalaking sumigaw sa pulong ng mga magsasaka at tinulungan ni Waldo. Kaano-ano mo ba siya? Wala akong pakialam sa taong yun. Di kaya kakampi mo siya? Kasama mo siya? O baka naman nagkamali ako sa pagkuha sa taong yun? Umamin ka. Kasama mo siya, no? Sabi ko wala akong alam sa taong yun. Wala akong pakialam sa kanya. Habang kausap ni Senyor si Owing, ay nagkaroon na rin siya ng pagdududa sa akin. Pero hindi ko na dapat ikabahala yun. Wala na akong pakialam kung malaman man ni Senyor ang totoo. Tapos na ang paglilingkod ko sa kanya. Dumating na ang takdang oras para isakatuparan ang totoong plano ko. Ang ubusin ang mga alagad niya at patayin si Senyor Olivio. Hindi magiging madali ang hatol ko sa iyo, binata. Dahil sa ginawa mong pagbuo ng grupo, ipapalasap ko sa iyo ang parusa mula sa isang aswang na kagaya ko. Mararamdaman mo ang galit ng mga kauri ko. Paglalaruan ka muna namin. At sa kanya ako gagawing pagkain. Ungas! Hindi kami kumakain ng laman na katulad mo. Dugo mo lang ang iinumin namin. Ang katawan mo ay ang mga alaga namin na magpipiesta. Tutal, wala na akong magagawa pa. Sige na, patayin niyo na ako. Pero mapatayin niyo man ako, tsak na may titindig muli para ipagpatuloy ang aking nasimulan. Hindi sila titigil hanggat hindi ka napapabagsak, Senyor Olivio. Tandaan mo yan. Magbabayad ka sa lahat ng kalupitang ginawa mo. Ang dami mo sinasabi. Ngayon, lasapin mo ang galit ng mga nilalang na nasa harapan mo. Nakita kong kinaladkad si Owing at pilit siyang pinatakbo sa loob ng malaking bodega. Takot na takot siya, lalo na nang isa-isang umikot sa kanya ang mga tauhan ni Senyor. Kasunod nun ay ang pagbabago ng kanilang mga anyo. Maging si Senyor Olivio ay naging isa na ring nakakatakot na halimaw. Kakaiba ang trip ng mga aswang na yon. Ginawa nilang laruan ang anak ko. Pinagpasapasahan nilang takutin at saktan. Awa ang nararamdaman ko ng pagkakataong yon. Parang dinudurog ang puso ko bilang isang ama. Hanggang sa hinayaan nilang makalabas ng bodega si Owing. Pinatakbo sa malawak na madamong lugar upang ipagpatuloy ang kanilang paglalaro. Dahil sa pagiging abala nila, walang nakapansin sa akin. Pagkakataon ko na yon para isahan ang mga aswang na nagpahirap kay Owing. Maigpit kong hinawakan ng baril galing kay Senyor. Ngayon ay hindi na pangkaraniwang bala ang inilagay ko ron, kundi balang pilak na galing din kay Senyor Olivio. Ang sandatang bigay niya ang tatapos sa kanya, maging sa mga tauhan niyang aswang. Isang tauhan niya ang pinaputukan ko at bumulagta kaagad. Ang malakas na putok ng baril ay naging hudyat para magulat at mataranta ang Senyor, maging ang iba pang mga aswang. Ano nangyayari? Bakit may bumaril sa kasama natin? Merong ibang nakakaalam ng lugar na to. May kalaban na narito. Hanapin siya! Nagkanya-kanya sila ng hanap, subalit nahirapan silang hanapin ako.
Nagawa ko namang isa-isaing paputukan ang mga nakita kong aswang. Ilan lang ang tauhan na kasama ni Senyor at isa-isa na silang bumulagta hanggang si Senyor na lamang ang natira. Samantalang hindi ko makita si Owing kung nasaan na ito at kung saan nagtatago. Huwag kang duwag! Kung sino ka man, harapin mo ako! Magtuos tayong dalawa! Tila hinahamon ako ni Senyor Olivio. Akala yata niya ay malilinyang niya ako. Kaya mula sa mayabong na halaman na kinaroroonan ko, ay inasinta ko ang aswang na si Senyor Olivio. Kinalabit ko ang gatilyo ng baril at tinamaan siya sa kanyang dibdib. Loko! Sapul ka ngayon, hayop ka! Tignan ko lang ang yabang mo! Kaya lamang, nanatiling nakatayo si Senyor. Ang bala na tumama sa kanyang katawan ay dinukot lang niya gamit ang kanyang matulis na kuko. Pagkatapos ay naghilom man sugat sa kanyang katawan. Saka pinitik niya ang bala at bumagsak sa lupa. Mukhang hindi nga siya nagyayabang, kundi totoong hindi ang bala ng baril na hawak ko ang papatay sa kanya. Nagdulot yun sa akin ng pagkabahala. Paano ko papatayin ng aswang kung hindi niya iniinda ang armas ko? Naramdaman niya ang kinaroroonan ko dahil sa paggalaw ng mga halaman. Lumundag siya papunta sa akin, kaya ganun na lang ang pagkagulat niya nang makita niya ako. Ikaw? Ikaw ang tumapos sa mga tauhan ko at planong pumatay sa akin? Oh, dahil hindi dapat binubuhay ang katulad mong demonyo. Hindi pala dapat kita pinagkatiwalaan dahil traidor ka pala. Hayop ka! Mas hayop ka! Isang halimo na hindi dapat binubuhay. Kaya tatapusin na kita! Ulol! Anong tatapusin? Akala mo yata ay matatapos mo kung gamit ang sandatarian? Nagkakamali ka! Habang nasa harapan ko si Senyor, ay napansin ko ang paggalaw ng halaman sa kanyang likuran. Biglang lumabas doon si Owing na may hawak na matulis na kahoy. Dapat ka nang mamatay! Nagwala ang halimaw sa ginawa ni Owing. Subalit bigla itong bumaling pagtalikod para harapin si Owing. Handa siyang tapusin ang binata. Sinunggaban ni Senyor Olivio ang leeg ni Owing. Maigpit ang pagkakahawak niya at nakita kong kinakapos na ng hininga ang anak ko. Ayaw mo talaga akong tigilan, ha? Bitiwan mo siya, senyor! Huwag mo siya saktan! Hindi ko lang siya sasaktan, kundi tatapusin ko na siya! Ako na lang ang patayin mo, senyor! Huwag siya! Uunahin ko na muna siya at isusunod kita! Naging maigpit pa ang pagkakasakal ni Senyor kay Owing. Kasunod ang pagkagat nito sa leeg para ganap na itong tapusin. Hindi pwedeng wala akong gawin. Kaya lamang, hindi tinatablan ng bala ng gamit kong armas ang aswang. Pero ikinasa ko pa rin ang hawak kong baril at inasinta si Senyor Olivio. Saka ko pinaulan ng bala. Nabitiwan niya si Owing at bumagsak sa lupa. Nang mabitiwan niya ang anak ko, ay humarap sa akin ang aswang at habang binabaril ko siya, ay lumakad papalapit sa akin. Hindi niya iniinda ang mga bala ng baril na bumabaon sa kanyang katawan. Hanggang sa pagkataranta ko, ay may mga bala na tumama sa kanyang ulo. Napahinto siya sa paglalakad. Nakita kong nanghina ang aswang nang tamaan sa kanyang ulo. Umagos ang dugo at kumalat sa kanyang muka. Saglit pa ay napaluhod na siya at nanghihina ito hanggang sa tuluyang tumimbuwang. Saka ko lang naintindihan na sa ulo pala ang kahinaan ng aswang na yon. Inubos ko na natitirang bala sa kanyang ulo. Halos magkanda butas-butas yun sa tama ng bala. Dumako ang atensyon ko kay Owing. Puro dugo ang katawan at may malaking sugat sa kanyang leg. Hindi ko alam ang aking gagawin ng pagkakataong yun. Paano ko ba siya tutulungan? Lumuhod ako sa kanyang harapan dahil nais kong yakapin ang anak ko habang tumutulo
ang aking mga luha. Owing anak, lumaban ka. Hindi ka mamamatay. Magkakasama pa tayo. Huwag kang susuko anak. Lumaban ka! Habang nasa bisig ko ang nahihirapan kong anak, ay napansin ko ang itim na telang pulseras na ibinigay sa akin ni Lolo Nestor. Inalis ko yon at inilipat sa braso ni Owing. Hindi ko alam kung may magagawa ito para iligtas ang anak ko, pero ayon kay Lolo Nestor, ay may magagawa ito sa panahong kailangan ko ng tulong. Pagkasuot ko ng pulseras kay Owing, ay sinabayan ko ng pag-usal ng panalangin habang nakapikit ang mga mata para sa kaligtasan ng anak ko. Pagkatapos kong manalangin, ay idinilat ko ang aking mga mata. Nakatitig sa akin si Owing at naroroon pa rin ang sugat, subalit hindi na ito naghahabol ng hininga. Hindi na rin umaagos ang dugo. Anak, ligtas ka na. Ligtas ka na, anak ko. Salamat sa Panginoong Diyos. Noon ko napatunayan na may bisa talaga ang telang porselas na bigay ni Lolo Nestor. Nakatitig lang si Owen sa akin. Kasunod nun ay ang mahigpit niyang yakap, kasabay ng pagbukas ng kanyang bibig na may mahinang bulong. Tay, nagkita rin tayo, Tay. Sorry. Salamat po sa pagliligtas niyo sa akin. Owing anak ko. Anak. Lalo lang umagos ang luha ko sa aking narinig. Alam ko kung para saan ang paghingi ng tawad ni Owing. Wala nang marami pang paliwanag. Hindi na kailangan ang marami pang salita. Ramdam ng aming mga puso ang kasabikan sa isa't isa. Alam kong ang pangyayaring yon ay simula ng mas masayang relasyon sa aming mag-ama. Puno ng hiwaga ang buhay ng tao. Minsan talaga may mga pangyayaring hindi natin inaasahan na magdudulot pala ng kaligayahan para sa pagsisimula ng isang bagong buhay. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. At maraming salamat po sa inyong mga nakinig. Hanggang sa muli.